Linawin namin sino-sino yung mga involved dito? Si ano po, Detalye mo kung sino sila, ha? opo, si ano po, yung dalawang bodyguard, si Ian saka si Ping. Tapos, si Michelle D, si Samantha, si Ma'am Rian, saka si Barbara Rian. Ramos po, saka si Barbara. Yung katulong ni Samantha, yan po ang, yan po ang yung Barbara, yan po ang pumunta sa amin na nagano sa mga anak ko. Nagkuha ng Michelle D, motisyon. ito ba yung sumali ng Miss Universe? Opo, yung 2023, siya po. Siya yung Yung sumali sa Miss Universe. Miss Universe 23, Michelle D. Opo. Si Rian Ramos? Rian Ramos po, yung artista po yung sa Sangre, Bitina. Sino naman po si Samantha? Ano naman po siya? Samantha Parlinyo, yun po yung girlfriend ni Michelle D po. Ano ko po, pag uwi ko po ng 17 ng alas 3 maling araw kami ni Ma'am Rian, pag-akyat ko po. Sino Rian? Rian Ramos. Yung artista? Opo, pag-akyat ko po ng mga 3, kami dalawa, hindi ko po inaasahan na mangyari sa akin yun. Pagbaba ko po ng gamit, bigla po ako nilang hinawakan, tapos binugbog agad ako sa loob. Tapos nung binugbog ko sa loob, dami po nila ginawa sa akin. Pinag-anahan po nila ako. Kaya makaawa po ako. Kahit ano na ako CR, binubugbog pa rin ako. Makaawa pa nila. Tapos nung nakaupo na ako sa upuan, pinapamin sa akin yung isa. Hindi ko mamin kasi wala man sa akin. Titirahin na naman ako. Ilang beses ako tumumba sa upuan. Kahit anong makahawa ko, wala lang kanila. Tapos nung paalis si Ma'am Michelle sa ibang lugar, may petsa. Mga 6 ng umaga ng 17. Itinuloy-tuloy pa rin yung pagbugbog sa akin, mga bodyguard niya. Mga kasama ko yun sa trabaho sila. Hindi po sila naawa sa akin. Tapos, si Ma'am Maria naman, andun siya, sinampal niya ako, tapos minatukan niya ako ilang beses. Yun yung inano ko, bakit pati siya, binatukan ako. Tapos noon, binugbugan naman ako, ng mga bodyguard niya. Gusto ko umihi, hindi ako pinapaihi. Sabi sa akin, sige umihi ka dyan. Tapos inumin mo, pero hindi ko ginawa yun, tinis ko lang. Kaya umangat ako kunti, umangat ako. Doon tinira nila uli ako, kaya tumakbo ko sa CR, malapit ang CR. Parang ganyan lang. Tumakbo ako. Umihi ako, nung paglabas ko, tinira na naman nila ako, gapang ako dun sa sa mimisa. Tapos bumangon ako. Tapos makahawa ko kanila na tama na, di ko na kaya. Kasi ginawa sa akin sobra-sobra. Tapos nung nakasandal ako sa misa, may narinig ako na titirahin nila ako, tatapusin nila ako. Kaya nawala ko sa isip ko, tumalon ako 39th floor sa likod. Pagtalon ko, bandang siguro ibaba, mga 25th floor. Nakahawak ako sa lubid. Yung kamay ko nasugat. Tapos pagtalong ko nun, sa mga 25 floor daw, sabi ng ng OIC, pag-angat ng tinalo ng lubid, nakapasok ako ng, parang siya, kwarto ng mga babae, sa pintana. Doon ako dumaan, naglakad lang ako, nagtanong pa sa akin ng babae, ano yung kuya, wala, nabi ko lang, padaan lang ako, dumaan ako. Pagbaba ako ng elevator hanggang sa ground floor, sa may lobby, nakita ko ng OIC, hinawakan ako, pati yung dalawang bodyguard, hinawakan ako dito, pati dito. Inakyat ulit ako sa taas. Pag-akit ko sa taas, yun, binugbog pa rin ako noon. Kasi bumaba yung OIC, wala na, binugbog pa rin ako. Tapos nung kinabukasan, dumating yung Michelle D, mga 18, pinarusahan niya ako. Michelle D, yung model? Opo. Pinarusahan niya ako, inubaran niya ako. Binuhusan niya ako ng alcohol sa katawan, tapos isprayan niya ako. Natanong ko siya, ma'am, ano po gagawin natin? Sabi niya, maglalaro tayo. Sabi niya sa akin. Sabi ko, ma'am, ano po yun? Sabi niya, basta pagubad niya sa akin, wala ako damit. Yung ispray niya, inangat ulo ko, ispray niya yung mata ko, tapos inaganyan ng dalawang daliri niya. Tapos noon, hinawakan niya ang kamay ko. Ipinasok niya sa dalawang, dito niya saka dito. Tapos yung kamay ko, idiniin sa liig niya.
Inuhugot ko pa na hindi dumikit. Inano lang yung liig niya. Sabi niya akin, kasi gusto mo ng laro. Sabi niya sa akin. Tapos yun, naiyak ako. Tapos dumating yung tatlong attorney. Hinahanap sa akin yun. Sabi ko, wala po sa akin kasi kung nasa akin yun, nung pagbugbog pa lang sa akin, naamin na ako. Sabi ko, halos di na ako makiyagi, kapang-gapang na ako. Tapos yun, nung wala pala sa akin attorney, nag-usap-usap sila sa likod. Yun, nagpakit sila ng pulis. Pag-akit ng pulis, nagtanong sa akin ng pulis, nasa iyo ba? Wala. Sabi, wala po sir. Sabi sa akin, paano yun? Dadaling ka namin. Sabi ko, sige, okay lang po sir, okay lang po. Dinala ako nila. Pagdating dyan sa may Makati Station, sa may Juan Ayala, 30 minutes ako dyan, kinulong muna. Pinitsuran ako. Tapos, dinala ako sa medical ako. Tapos sabi ng pulis nung sa medical, wag mo lang sabihin na binugbog ka para mabilis yung ano natin. Ang presiso kasi anong oras na. Sabi ko, sige po sir. Sabi niya, basta sabihin mo lang wala para mabilis tayo. Sige po sir. Tinala ako sa kulungan. Pinitsuran ako ulit doon, yung may hawak ako. Pinasok ako ng dilaw. Tapos pinasok ako doon. Kinabukasan, dumating si Ma'am Michelle D. Saka yung Samantha, yung bodyguard. Dating ko doon, hindi kami nagharap na sa pinto siya, kausap niya yung mga pulis. Ako naman sa loob. Pero nasa loob din siya, pero sa pinto banda. Kinausap pa mga pulis, nasa iyo ba, ibigay mo na para matapos. Sabi ko, wala po talaga sa akin yun. Kahit doon pa bugbog sa akin, wala talaga. Ibibigay ko na kung nandito sa akin, sabi ko. Kasi hirap ay pinagdaan ako, sabi ko. Tapos yun, pag, inakit ako sa third floor, binugbog ako ng 2 pulis sa taas. Pinapaamin ako. Sipa ako. Hirap ako dito. Tapos yung dalawang bodyguard niya, dalawang babae sa isang lalaki, pumunta sa amin yun. Kinuha yung, pinitsura yung 4 ko na anak. Tapos edad nila kinuha. Tapos cellphone ng asawa ko dinala nila. Tapos bumili sila ng bagong cellphone, iniwan sa asawa ko. Pero pag dinadala ng asawa ko sa labas, tumutunog. Parang mayroon device kung nasaan ang asawa ko pupunta. Tumutunog yung cellphone. Kaya lumapit ako dito sa NBI. Yan lang po, ma'am. Ano po ba yung hinahanap sa'yo? Yung daw po, yung parang siya, yung didevelop. Mahalaga daw yun, sabi niya. Sabi ko, wala po sa akin yun, yung parang film. Sabi ko, wala po sa akin yun. Sabi ko kay ma'am, sabi niya, ibigay mo na sa amin para wala na problema. Ma'am, wala po sa akin, kahit anong gawin niyo, wala po sa akin talaga yun. Yun. Wala akong mabigay. Yung pinabaya ko sa magwardya niya. Ano ba ang anong pagkakaalam mo ng laman ng film? Mga picture daw Mga picture. Nino? Ewan ko, basta sabi niya mga picture. Hindi ko alam kung anong klaseng picture yan, nila. Linawin namin sino-sino yung mga involved dito? Si po. Detalye mo kung sino sila, ha? Opo. Si po, yung dalawang bodyguard, si Ian sa si Ping. Tapos, si Michelle D, si Samantha, si Ma'am Rian, saka si Barbara. Yan. Ramos po. Saka si Barbara. Yung katulong ni Samantha. Yan po ang yung Barbara, yan po ang pumunta sa amin na nagano sa mga anak ko. Nagkuha ng mga picture. Ito ba yung sumali ng Miss Universe? Opo, yung 2023. Siya po. Siya yung Yung sumali sa Miss Universe. Miss Universe 23, si Michelle D. Opo. Si Rian Ramos. Si Rian Ramos po, yung artista po yung sa Sangre, Bitina. Sino naman po si Samantha? Ano naman po siya? Samantha Palinyo, yun po yung girlfriend ni Michelle D po. Opo.
Okay. Meron pa isang official, di ba? Dalawang, Sino ba isa? dalawang pulis po. Oo. Hindi ko po kilala dalawang pulis, pero pag nakita ko, maturo ko naman po. Oo. Lumitaw din yung pangalan ni Sam Bersosa. Aw, Tama ba? wala po. Wala siya. Wala po. Pero, wala pa. Wala po sir, wala po yun alam. Wala siyang alam. Wala Pero, po. anong alam mo na connection niya dito sa dalawa? Parang wala naman po. Siya ba may-ari ng bahay? Si sir, hindi po. Yung dalawa lang po may-ari. Si Ma'am Michelle saka si Ma'am Marian. Pero So- sa hinahanap po nila yung may alam, bakit kayo po, pinagbibintangan po ba kayo? Sa akin daw po yun. Yung hinahanap nila, wala naman sa akin. Ikaw na sa akin yun. Yung unang bugbog pa lang, baka binilabas ko na. Magpapakahirap sa akin. Yung pagbuhos pa lang sa mata mo na alcohol, umamin ka na agad. Anong reaction mo nung ginagawa to sa'yo in particular? Anong nararamdaman mo? Masakit po ma'am kasi yung bugbog, hindi ka na makahinga. Tapos kahit nakadapa ka na, sisipain ka pa rin. Tapos bubuhatin ka. Okay lang kung ang hawak sa kamay dito po sa damit mo. Ganyanin ka, buhatin ka. Pero mga babae yun hindi ka Hindi. lumaban? Hindi pa ako lalaban kasi nasa kanila po yung pinsan ko nagtatrabaho. Hindi pa ako lalaban kasi may pamilya po ako. Ibig sabihin, inisprayan ka na ng alcohol, hindi ka lumalaban? Hindi po ako lalaban ma'am kahit ano. Basta ang ginawa ko na lang kasi hindi ako makapaglaban. Nag-suicide na lang ako, pakamatay na lang ako kaya ako tumalon. Yan ang ginawa ko na lang. Bakit yung mga bodyguard ba nasa paligid habang ginugulpi ka? Nasa ano po, Inisprayan ka ni ano? yung dalawang bodyguard pinapasok niya sa sa kusina. Ang nasa akin lang nagtulong kay Michelle si Ian yung bodyguard ni Samantha. Yan lang ang tumulong sa akin, nagawak sa kamay ko na hindi ako gumalaw. Sabi niya nga sa akin, sige na gawin na natin to para matapos na. Saglit lang to. Hindi ko naman alam na ganyan mangyayari. Mahirapan ako. Hindi mo naisip na lumaban? Hindi po ako laban. Wala. Simula lumaki, wala pa ako naging kasuntukan. Hindi pa ako, Hindi, sinasaktan ka na eh. hindi pa ako lumaban. Iniisip ko po yung mga kasamahan ko. Yung pinsan ko, iniisip ko po, baka pag lumaban ako, maipit pa. Ano po yung trabaho niyo doon? Personal driver po. Personal driver. Opo. Gano'n po kayo katagal? 4 years na ako. First time po itong mangyari. Opo. Wala po bang parang prior dun sa ginawa po sa inyo? Wala po silang parang warning na Wala. Diretso lang po. biglaan lang po. Kailan po nangyari ito? January 17. January 17 hanggang kailan? Hanggang, kinulong nila ako, 22. Alos 3 days ako sa bahay, 3 days ako sa kulungan. Tapos ko na lang na, yung 22 na pinalabas na nila ako. Wala pala, nakaso. Kinulong lang nila ako. Yun. Sorry, ba't mo nasabi na kinulong ka? Bakit? Ma'am, pinituran na ako, pinusasan nila, pinasok po ako sa kadamihan, nakakulong. Gano'ng katagal po? 3 days ako doon. Saan sa loob? Saan? Sa loob po ng kulungan. Marami po kami doon. Manila sa Makati. Makati. Police Station. Oo. Hindi yung doon sa doon sa condo, di ba parang kinulong ka rin? Oo, ganyan lang ako doon. May nagbabantay po sa akin doon. Ilang Gano'ng katagal? Hours 3 days din po. 3 days. Opo. Paano? Anong ginawa sa'yo doon? Yung binubugbog ako nila, nakahiga lang ako sa side. Tapos, Paano ka kinulong doon? yun sa sala lang po. May bantay lang po. Hindi ka makalabas ng pintuan? Hindi. Pag unting galaw ko lang ng katawan ko, nagatayuan na yung mga bodyguard. Kaya nga, kahit pag ihi ko, ihi ako, nung kinabukasan ihi ako, nagpaalam ako kanila. Pero dalawang bodyguard nakasunod sa likod ko. So, tawag dito. Initially, may informasyon kami na malaswa daw yung laman ng film na yun. Nabalitaan mo yun? Narinig mo yun? Wala akong narinig yun. Pero yan lang ang hindi ko lang alam ko. Anong alam mo sa video? Malaswa. Kaya, picture lang naman wala naman video yun, picture lang. Ano nga yun? Anong reaction mo doon sa picture na yun? Hindi ko mamakita ang picture na yun na Sa asawa. Yung sa asawa ko lang, nun, yung wala daw silang saplot, Sino? yung dalawa, yun lang ang sa asawa ko. Sinong walang saplot? Hindi man sa akin binanggit, hindi man niya kilala ng asawa ko.
Pero yun ba yung dalawa? Si Michelle D at saka si ano? Hindi lang po ako sigurado kasi yung asawa ko, di niya alam ako artista eh. I mean, babae at babae. Babae lang po. Parehong babae. Opo. Yung asawa ko kasi di niya nilala sa artista yun. Walang alam yun. Yung asawa niyo po, hindi naman nila ginalaw. Yan nga po yung kinuha ang cellphone. Tapos yung sa bahay, ano nila, ang mga gamit namin, inisa-isa nila. Kung nanonood sila ngayon, anong mensahe mo sa kanila? Eh, kung ano kayo, nakaraan pa na gusto ko humingi ng tawad, di niya ako pinatawad. Pinabugbog niyo lang ako. Yung amo ko naman, hindi man lang ako pinagtanggol. Sumali pa sa bugbog. Sino po yung totoo niyong amo? Rian Ramos po. Kayo din po ang driver niya personal. Opo, personal driver po ako niya. Lahat na pinupuntan, ako po ang kasama niya. Ilan taon ka na sa kanya? 4 years na po ako doon. Yung film na yun, linawin mo nga, sino may kuha nun? Di ko alam kung may kuha nun eh. Kasi film lang yun eh. Film lang, film. Film siya. Oo, na malaswa. Oo, hindi, yun ang sabi, malaswa daw. Pero sabi ng asawa ko, malaswa daw eh. Picture, sabi niya. Anong klaseng malaswa? Kung okay lang. Sabi ng asawa ko, nakahubad daw. Sino? Hindi ko alam, hindi mo niya kilala eh. Basta sabi niya nakahubad, walang pinakita sa akin. Kaya nag-away kami ng asawa ko. Okay. Paano niya nakita ulit ng asawa mo? Tingnan niya kasi ma'am. Tingnan niya yung picture. Tapos kinuha doon ang tatlo pumunta doon, dalawang bahay sa lalaki. Kinuha kanya. Hinahanap pa yung isa. Yun, walang makita. Yung cellphone ng asawa ko, binitbit nila. Tapos yung lubog ng bahay namin, isa-isa mga damit. Yun lang. So wala pa rin nakita. Wala po. Wala po naman sa akin yun. So, ang isa sa mga ano dyan, hindi ka ba natatakot? Lalo na malalaking tao itong binabangga mo. Hindi na po ako natakot. Wala naman akong wala naman akong malaking atraso kanila eh. So, tama ba sa kwento, binaliktad ka, ginawa ka magnanakaw, ganun ba? Opo, sir. Opo, ma'am.